Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chaame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 14 to 20, habol-habol. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa kataba ng puso ng mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo na energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, pwede kayong mag-direct connect sa aking FB Messenger. Ilalagay ko sa screen, dyan sa video, yung original para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Taurus, tingnan natin. Okay. Well, the dolphin is a free will or handing yung freedom na situation mo. Financial gain usually coming from something you did in the past. Ibig sabihin, may mga tirabaho ka talaga, mga overtime, mga effort na ibinigay mo. Yan, magigain siya yung financial mo, no? O kaya may mga project, o kaya is mga creative, sa iba sa inyo is a breakthrough, kumbaga na hanggang sa point na yan. Congrats sa iba sa inyo. Becomes a dolphin. Uy, mag-ingat ka pa rin, Taurus, no? Handito yung frying pan, ando yung point na magkakaroon ng mga trouble or accusation. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, no? Yon. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo. Mahilig ba kayo magluto? Or cooker ka ba? Ang related ba yung business mo sa foods or pwede rin na mahilig ka kasi kumain, pwedeng nandun sa point. Maingat kayo sa mga apoy or mga talsik-talsik ng mga ganyan. Baka pa nagpipirito kayo, matalsikan ka, ganyan. Ingat pa rin, sa iba sa inyo. Tsaka sa mga tao na hindi nila mapigil yung kanilang emotions. Hindi sila, kumbaga, mas nauna yung emotion sila than to thinking. Ganyan. Baka maaari magkaroon talaga ng mga conflict, accusation, or kung ikaw ito, kalma lang ha, kalma lang. Okay? You need to be calm sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa iba dito, when it comes to dolphin and frying pan, ando yung point of hungry situation. Ibig sabihin, mas magiging hungry yung iba to gain your success or yung finances mo, no, or financial mo, nando sa point na yon. But still, mag-ingat ka pa rin kasi this is a free will and the frying pan when it comes to your physical. Sa mga ininom o kinakain mo, mag-ingat ka pa rin. And mag-ingat ka sa mga taong doble kara. There's a two faces friend. No, pwedeng karelasyon, pwedeng mga nakakasalamuha mo to no, sa nakikita ko dito. Pay attention to your work or hando yung point may mga bagay na kailangan i-progress, asikasuhin, mga messy things, no, asikasuhin, and may mga i-work it out ka daw na sitwasyon, papers and documents, mga susulatan, or mga marireceive or mga kukumpletuhin na sitwasyon. Change for your life, pwedeng nando sa point na pwedeng iba sa inyo is night shift kayo or may mga bagay kayo na nagkakaroon ka ng illusioning, gusto nyong baguhin, asikasuhin, pwedeng nando sa point na yun. Or it's more on thinking kasi to. Kasi nakita ko to. Bumawi na lang kayo kapag kulang kayo sa tulog. May mga secret admirer ako nakikita sa iyo or ikaw ito. Deep personal strength and peace that assure success. Kung titignan mo dito, kasi to, di ba? Bali. Ibig sabihin, obstacle to. Obstacle na unti-unting malalakpasan or obstacle na unti-unting mag-growth or recovery or success sa iba sa inyo. As long as, nakatinang mata ko, as long as nandun yung iyong strength o lakas ng loob, yung confident mo o yung focusing mo nandun sa point na yon, no? Yan. And they assure you na magsasucess yung mga gagawin mo this time. And well, the April, pwedeng merong April, ang ito, ng ilong ko. Ang dami nangangati sa akin. Mata ko. Hindi. Yung ilong konti lang na. April is may malapit sa'yo na birthday niya is April. Actually, April din birthday mo. Yung baka birthday mo to, di ba? O kaya is with the 4 minutes, 4 hours, 4 weeks, 4 months, or by April. Or nakaraang April or by the next year of April. Pwede na. So, this a change happen. No? O may something happen when it comes to April. Siguro may mga changes na nangyari o magagandang nangyari o may mga vacation situation, malayo man o malapit.
pwedeng nado sa point na yon, mga happiness situation, ako nakikita sa'yo dito. And kung titignan ko dito, there's a growth of happiness, or growth of, may mga recovery and growth dito sa mangyayari sa'yo, no? Pagbabago kasi ito sa nakita ko dito. Pero sana wag panindalian, sa nakita ko to. But still, may mga magbabago sa buhay kasi ito na yung mga puno, dahon, andito na yung bulaklak. Changes is coming, sa nakita ko to. Or pwede rin naman na malapit kayo sa mga bulaklak, o may pupuntahan kayo ng mga sakura, cherry blossom, or connected sa yung sakura, or nasa bansa ka na may mga sakura, mga flowers, ganyan. Or may mga vacation thinking talaga sa iba sa inyo, no? Or bakasyon mangyayari. Also, changes is coming. Congrats sa iba sa inyo. May hat ka, you will be playing a different role. Meron kang susubukan pagbabago. No? Ibig sabihin, changes is coming talaga. Ito yung sign. Ibig sabihin is nandun yung point na magkakaroon ng pagbabago in some aspect of your life kasi may mga different role ka daw na gagawin. Halimbawa, dati, parang sa artista, di ba? Para dati action star ka. Ngayon, nasa drama ka na. O kaya dati is, masyado kang malambot. Ngayon, hindi na. Medyo mas magkakaroon ka ng controlling this time sa sarili mo, di ba? Mas mag-focus ka na ngayon sa stability mo, di ba? Sa growth mo, pwedeng na doon sa point na yan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, congrats. Bibili ka ba ng hat? Hat talaga, no? Okay, we have the July, ba? May April ka na, may July ka pa, di ba? Saan ka? Okay, baka connected ka sa July birthday, baby. And then also, July is the 7 minutes, 7 hours, 7 days, weeks, or months man yan. Ikay na lang mag-compute. Yan, may mga unexpected situation, This is unexpected. A flow of emotion maybe, o basta this an unexpected situation ito. Siguro yung mga bagay na hindi mo nakikita na darating. Yan ang nakikita ko ito. Kaya nahandito rin si Hat. May unexpected situation. Expect the unexpected situation, mga ganyan, na magaganap sa'yo. Na hindi mo aasahan. Ganyan. Bet kulang ako. Ito pala yun. Yung kanina. Okay. We have the teardrops sa iba sa inyo. Ang nakita ko sa'yo, ay may rat ka rin pala, Ingay kayo sa daga, O kaya naman, is tao may nagmamatsyag, may tao na someone's working against you behind your back, mag-ingat ka, baka may nagbabackbiter sa'yo, baka hindi mo alam, ginuguyon o nililinglangan ka na, okay? Teardrops, may mga great personal sorrow, maaaring may mga lungkot, kalungkutan, ikalulungkot, ganyan, na sitwasyon. Maingat ka na lang sa mata mo, no? Singkit ka ba? Ang masyadong overthinking din sa nakikita ko sa dito, no? And then, sa iba sa inyo, dito sa situation is, may mga pag-aalala o aalalahanin ka na sitwasyon. Stress, depression, pag-aalala, ganyan. Basta may lungkot. Ako na nakikita, so ito ko, tito mo to, wave to, diba? Andun yung, kalungkutan talaga. Kasi water is lungkot din kasi yan, no? Well, iba-iba naman ng meaning, but still, nandun yung, pag kasamayan ko to, this lungkot kasi sa nakikita ko to. Pwede magkaroon ka ng lungkot when it comes sa trabaho mo, sa pera mo, sa stability mo, pwedeng nandun sa may darating na ganun, diba? Ingat na lang din kayo. Mga unexpected ito, no? Na magaganap o mangyayari. Tingnan natin. Baka yung handito rin si frying pan, unexpected na hindi pagkakasunduan, unexpected na biglang magkaroon ng mga conflict situation, mga ganyan. Kasi andito rin si double faces. Ingat ka sa mga makakasalamuha mo, ha? Sabihin, may peking tao. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or connected ka sa number na ito. Tandaan mo palagi pag nakakita ka ng mga ganito, ibig sabihin yung angels mo is trying to connect kasi may gusto siyang sabihin sa iyo. 15-15, 3-8, 4-4, 0-4-4. Tingnan mo to, di ba hindi to kulang? Ay, kulang ito na isa. 4 plus 4 is equal to 8. 8, 8. 5, 5, 10. 5, 5, 10. 16, 12.
new beginning, and your thinking. Kumbaga, mas magiging busy yung iba, no? May mga busiest situation na magaganap o mangyayari o magiging busy or nandun yung point na pag-evaluate ng mga bagay o sa iba sa inyo, sana wag kayo magkaroon ng jungling situation kasi nandito to, no? May mga jungling situation but still, you need to evaluate yung mga bagay-bagay o sitwasyon para hindi magkaroon ng pagja-jungling or struggle, no? Basta organize lang. And then, sandun din yung point na maaring may mga ano tawag dito? Multitask o multiple priorities na gagawin. Okay, we have the karma. Ibig sabihin is there's a balance. What goes around comes around. Kung ano yung pinula mo, ano yung tirabaho mo, ano yung ginawa mo in the past, yun yung iyong aanihin. Babalik sa'yo yun. Okay? And we have the purpose, the blessing in disguise. Pagdating sa blessing in disguise, sana naiintindihan nyo. I-explain ko na lang ha. Baka minsan kasi nagkakaroon ka ng misunderstanding when it comes to a blessing in disguise. Halimbawa, may nakilala kang tao bago siya. Blessing in disguise na siya pala yung makakatulong para magkaroon ka ng trabaho. Diba? Blessing in disguise, siya pala yung tao na maisisave ka niya sa isang accident. Pwedeng na doon sa point. O kaya naman is nagpunta ka sa, halimbawa, tulad ako, nagpunta ako ng Disneyland. No? Tapos, ang pila kasi doon is 2 to 3 to 4 hours bago ka maka-ride talaga. Pero in that time, yung nangyari sa akin, is umulan talaga siya, as in bagyo siya, no? And then blessing in disguise, yung ulan na yon kasi why? Tanghali na rin ako nakapunta doon kasi nga ang lakas ng ulan. Blessing in disguise, alam mo ba na imbis na pumila ako ng 2 to 4 hours, hindi na ako pumila. As in, 8 minutes waiting, 10 minutes waiting. Pinakamahaba na yung 10 minutes. As in. Kaya blessing in disguise yung ulan na yun. Sabi ko, oh my God, thanks universe. Sabi ko, napagano'n talaga ako. Thank you po. Then after noon, mga hapon na, tumila na siya. As in. As in talagang ang galing. Ang dami naming nasakayan. Kaya focus sa mga blessing in disguise na mangyayari sa'yo kasi it happened. No? It happened talaga. Halimbawa, hindi ka nakasakay sa bus kasi kaya na-late ka pero hindi mo kailangan magsisi doon kasi hindi ka pinasakay doon kasi malay mo na handun yung tao na hold up pala sa'yo o kaya yung wag naman po sana ma-aksidente yun, di ba? Yung mga ganun sitwasyon. Kaya wag kayong magre-regret din sa mga bagay o sitwasyon kasi it happened talaga, no? And mag-trust ka daw sa iyong intuition or sa iyong gut feeling. Kumbaga, no? Pag sabihin, ay sa tingin ko uulan ngayon pero ang sikat ng araw tapos maya hindi ka nagdala ng payong kasi alam mo masikat ang araw biglang umulan o di ba hindi ka nagtrust sa iyong gut feeling o kaya yung mga nakakausap mo di ba hindi mo alam na guguyoin ka na pala di ba dadayain ka nila pala lilinglangin ka na pala basta mag-trust ka lang sa gut feeling mo intuition may mga unexpected shifting happen into your life may tao na hihingi ng suporta or susuportahan mo raw. Yan, may mga sudden challenge na darating sa'yo, mga unexpected shift kasi, no? Challenge. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, may mga unexpected situation. And alam ko naman na you need to be prepared or be prepared. No, sa iba sa inyo, there's a hardship. Kaya kailangan yung strength mo talaga, yung focus, lakas ng loob, tatag, tibay, no? May mga building character. Ako na nakikita sa'yo, sa iba sa inyo. And there's someone want to give love or you give your love sa isang tao, sa iba sa inyo. Success, wealth, finances, and balance, no? So ito, ano lang kasi to tatlo lang siya, no? Kailangan mo siyang, asikasuhin. Asikasuhin, ano bang gagawin ko ate? May mga choices ka na gagawin daw. Kumbaga, there's a decision making na sana wag puro emosyon ang mauna sa iyo, no? Yung intellect mo ang gawin mo. Pero nasa sa iyo pa rin 'yun, ha? Huwag ka mauunahan lang ng emotion mo. Okay, we have the 15-15, the big break. Ito na nga. Mukhang maganda to This is an innovation, This is a new beginning of completion happen into your life. Ibig sabihin din, meron kang dalawang sitwasyon na mariresolbahan. Or merong dalawang sitwasyon, pangarap, either sa iba na makakamit. Dalawa siya. Yun na nakikita ko This is a big break. Innovation, focus, creation, progress, forward movement, skills, and goals.
Yan na yun, di ba? Congrats! An opportunity, health, extra cash. Ibig sabihin niyo iba sa inyo, either marami kayong project, maraming opportunity na darating sa'yo, may tatrabahuhin ka na, may tinatrabaho ka na, may tatrabahuhin ka pa, pwedeng ganun, ano, sa iba, or kung ano man yan, is coming your way. Other support is coming your way, or other support is coming your way. So, keep going and have fun with performing your tasks. O, di ba sa'yo, you have a task. The most tremendous success come from passion. Gawin mo yung sa tingin mo na gusto mo, ikinasisiyan mo, yung passion mo, ganyan. All effort will be rewarded big time. Ay, Galileo. Congrats! Congrats, congrats, congrats. As in, advance. Ang gamin ni anak. Binabati na kita ngayon pala. Kuha tayo ng ano dito. Basta kalma-kalma lang ha. Okay. Okay. We have may mga time na siguro gusto mo na mag-quit, hahayaan mo na lang, o kaya is you want to surrender, mga ganang sitwasyon, no? Or you need, no, sa point na yon. And magkakaroon ng mga awakening sa iba naman sa inyo is may mga rejection happen into your life. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwede magkakaroon ng mga ganon, o pwedeng may aayawan ka, o may taong aayaw sa iyo. In what way yung rejection sa iba sa inyo, or you need to reject something sa iba, no? Yan, magkakaroon ng awakening daw sa iba. And, origin, no? Initiation, creativity, and vitality. Ito na yun, ano, yung pagbabalik ng dating ikaw. Kumbaga, is magkakaroon ka uli ng pagpupunla sa isang aspeto ng buhay mo. Or pwedeng sa sarili mo, di ba? Kinakailangan mo na magpunlang muli. Kailangan mo na mag-save ng money, kailangan mo na alagaan yung sarili mo, kailangan mo na ng ganito, kailangan mo ng ganyan, kailangan mo na ganon. Or handun yung point na you are investing with something, no? Na handoon sa point na yon. Pwede may mga gagawin ka na talaga na gusto mo or kinakailangan na, no? Kasi there's a growth. Panimula ito the beginning. And syempre, may mga charity ba kayo? May tutulungan ba kayo? Or mahilig ka bang tumulong? Or may hihingi ng tulong sa'yo, ng suporta? Or ikaw ito, hihingi, ganon. So there's a mercy and may taong magiging mabait sa'yo or ikaw ang magiging mabait sa kanya. May taong magiging pasensyado, no? Pasensyado or pasensyoso. Tama ba? Ikaw or someone, pwedeng nahalo sa point na yun. Pwedeng hindi ikaw kasi mahaba rin pasensya mo, di ba? Yun ang kung nakikita sa iyo. May tao na iintindihin mo or maiintindihan mo siya. No, dito sa sitwasyon mo may tao na may lungkot ako na nakikita kasi dito rin kasi frying pan. Maaaring may mga kinaka-worried kasi dito si teardrops din. Or may tao na nangangailangan talaga ng suporta or tulong mo, no, sa iba sa inyo or maybe ikaw ito sa kanya. And saving money is maaring you are collecting o baka nag-alkansya kayo o kaya nagko-collect ka ng mga coin o ng mga coin ng iba-ibang lugar, iba-ibang bansa, pwedeng nahalo sa point na yon. Or syempre sa iba sa inyo is focus to collect. Kasi investment ito no? Yan. Ibig sabihin is this is time na you need to invest more to yourself para sa future mo rin. No? Or pwedeng nag-invest ka na talaga, nag-iipon ka na talaga, or mga investment ka na papasukin sa iba sa inyo. Sa iba dito, you need to save your money para in case of emergency, yan, baka kasi na lahat lumalabas na lang, 'di ba? Lahat na ibibigay mo yung tulong, lahat hindi mo na napapansin, wala na palang natitira sa iyo. 'Di ba? Ingat pa rin kayo, pero nasa iyo naman 'yan, pera mo naman 'yan, 'di ba? Pero wag niyo kakalimutan na kasi at the end ikaw lang din mag-iisa. At the end kapag wala ka nang maibigay, ganun naman ang tao, 'di ba? Kailangan kanila kasi meron silang napapala sa iyo. 'Di ba? Hindi lang naman ikaw lahat, as in lahat. 'Di ba? Kaya isipin niyo rin yung sarili niyo. Well, it's yourself. Ayan, mag-pay attention ka ha. Also dito, when it comes dito, is maaring iba sa inyo, is kailangan nyo na ata na magkaroon ng mga balanse na pagkain. Mas damihan nyo pa yung mga vegetable o kaya kailangan nyo mag-pay attention sa inyong health
or sa mga health ng mga mahal mo sa buhay. Nando sa point na yon. Kung may mga nararamdaman na kayo, magpa-check kayo. Kung magtanungan kayo, no, ganyan, magtanungan din kayo, baka kailangan ng ano, di ba? May mga shadow work situation, ikaw or someone who's connected sa iyo kasi nandito rin sila. Yan, magpay attention ka sa yung physically, emotionally, spiritually, no, sa iba sa inyo. And nandito rin yung point na, tulad ng sabi ko, is may mga tao na maaring against sila sa iyo, no, or mga tao na magpo-protest o may mga protest situation, baka ikaw kasama ka doon sa protest situation because of government. 'Di ba? Well, alam mo naman nangyayari din sa Pilipinas, 'di ba? 'Yun, or may mga tao na kukuhanin nila yung attention mo nandoon sa point na 'yon. Or ikaw ito. And we have the family. Magkakaroon ng mga union, getting together, situation, o karelasyon man yan, ano? Kasi kapamilya mo na rin naman yun sa iba sa inyo. Yan. Nandito rin yung point na magkakaroon mga banding, kung ano mang banding situation, paanong banding situation, pwedeng getting together or union, diba? Nandito rin yung point na pagdating dito is may tao na gusto ng suporta or susuportahan mo or sinusuportahan mo rin, no? Or siya ito sa'yo, sa iba. Hanggang din yung point na pwede rin iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga pag-iipon related sa mga pagbili ng bahay, ng condo, ng apartment, pagpaparenovate, kung ano man yan, ano, sa iba sa inyo. Or you need to focus to invest or to save money rin sa nakikita ko sa iyo dito. Wag puro palabas, ano? Yan, wag puro bigay. Atin nakialam na naman, ano? Hindi, nasa inyo naman yan. Well, basta wag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Baka lahat kasi napupunta sa pamilya mo, di ba? O kaya, okay lang naman yun kasi pamilya mo naman sila. Pero wag mo, magtira ka rin, no? Magtira ka rin sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, tulad ng sabi ko kanina, is meron kang pangarap na matutupad. Yan. Pwedeng sa family, pwedeng sa mga health issue, pwedeng sa pera, basta pangarap mo to, matutupad siya. Yung tulad ng sinabi ko kanina. As in. Congrats, ano, there's a fortunate outcome situation. Ibig sabihin, maganda yon, no? May mga good things happen sa nakikita ko sa'yo dito. In life. Congratulations. Arigato namaste, God bless.